Dumako naman tayo sa iba pang bahagi ng Bohol. Naroon po ang ating kasama na si Nico Sereno ng GMA Cebu. Nico, nasaan ka ngayon at kumusta dyan? Yes, Maki, kararating lang natin dito sa Tagbilaran City, ang capital ng Bohol, kung saan nagsagawa kani-kanina lang ng area survey ang Office of Civil Defense Region 7 kasama ang Philippine Air Force. Mula sa kalawakan, mula sa taas, Maki, ay kitang-kita ang epekto talaga ng lindol sa bulubuluking bahagi ng Bohol. Ayon kay Engineer Vernil Balaba, Regional Operations Officer ng Office of Civil Defense, ilan sa mga apektado sa landslide at road slip ang Abatan Bridge sa boundary ng Cortes at Maribojoc, bayan ng Cortes at Maribojoc sa Bohol, pati na rin ang landslide sa Antequera sa boundary ng bayan ng Antequera at Palilihan, Bohol. Mula sa itaas ay kita rin na pangilan-ilan sa mga residente ay nagka-camp out sa mga open areas, Maki, kung saan para rito sa kanilang kaligtasan, para makaiwas na rin sa anumang mga aftershocks na patuloy na nararanasan dito sa Bohol. Patuloy na minomonitor ng Office of Civil Defense at saka ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ang extent ng danyos ng nasabing lindol. Mula sa Governor's Mansion, Maki, na isang ginawang command center ng mga officials na nakatutok sa operation nitong rescue operation at saka retrieval nitong nangyaring lindol, Maki, ay may mga ilan nilang mga pamilya na rin mula sa Tagbilaran ang nag-camp out sa grounds ng Governor's Mansion para na rin makaiwas sa anumang mga aftershocks na patuloy na nararanasan dito sa Bohol, dito sa Tagbilaran City. Sa pag-ikot natin dito sa Tagbilaran City ay mangilang-ilang mga buildings na rin ang namataan nating na damage ng lindol, kagaya ng Provincial Capitol Building sa downtown sa Tagbilaran City. May bahagi sa right side, sa itaas na bahagi sa second floor ng building na nasira at bumigay dahil sa lindol. May ang TMI College Building rin, Maki, may portion sa kanilang fasad ang apektado rin at nagkasira-sira dahil sa nangyaring lindol. Yan muna ang latest mula dito sa downtown sa Tagbilaran City, Maki. Nico, yes, Maki. So nandun ka, nabanggit mo kanina, no, nung nag-uumpisa pa lang tayo, nandun ka sa may parang sinasabihin na natin, parang headquarters, no? Kung saan dumarating lahat ng impormasyon sa pinsala ng Bicol. Tama? Yes, Maki. Kagagaling lang natin doon kasi minomonitor rin natin yung ibang mga bayan at saka ibang mga bayan dito sa Bohol na ayon sa initial report na tatanggap ng PDRRMO na mas patindi pa yung pinsalang naranasan nila, Maki. Okay, so Nico, pwede mo ba kaming bigyan ng mas malinaw na clearer picture ng Bohol? Dahil di ba sabi nga, may isang syudad at 47 towns sa Bohol. So sa pagkakaalam mo, sa mga nakausap mo kanina, sa mga opisyal who are into the relief and rescue operations, ilang lugar yung talagang apektado nung pagyanig? As of the moment, Maki, hindi pa talaga wala pa. Hindi talaga masabi kung ang extent ng damage. Ngunit naramdaman itong nangyaring lindol ng umaga sa buong Bohol, talaga buong probinsya ng Bohol. Patuloy pang inaalam, Maki, kasi may ilang kasing mga daanan at highways na apektado at nagsagawa na ng rerouting dahil hindi maraanan dahil sa nangyaring mga road slip at landslide gawa nga nitong lindol matumama kanina umaga. So Nico, sabi ng mga, base dun sa mga nakausap mo, ay dun sa pag-uusap mo kanina, pag-uusap ninyo kanina sa mga nakausap mo, kumusta ba? May mga lugar ba na hindi pa nila marating, hindi maabot? Wala pa tayong information, Maki, kung may mga isolated ba na areas. Pero ayon kay Engineer Balaba ng OCD7 na isa ring Boholano, Maki, na may mga alternate routes naman sa mga lugar na yung mga highways na hindi madaanan dahil nga nagkasira-sira yung kalsada at may tulay rin na nawasak gawa ng lindol. So meron namang mga alternate
na mga ruta na maaring daanan ng mga motorista, Maki. So may impormasyon na ba sila kung meron pa mga naiipit, may mga nawawala? Are there unaccounted for until now? Yan pa rin, Maki, ang patuloy na inaalam ngayon as the reports are coming in dito sa command center. Yan pa rin yung talagang inaalam ng mga officials at tapos na magbigay ng para may press conference maya-maya. Okay. So dun sa command center, may nabanggit ba sa'yo na nahihirapan sila with the rescue and relief operations o sapat ba yung mga tauhan at gamit para makaresponde ba dun sa mga nangangailangan? Ito, Maki, ang inaalam ngayon ng Office of the Civil Defense para makapag-feedback rin sila sa National Office kung ano talaga yung mga kailangang mga equipment o yung mga personnel, mga manpower na kailangan talaga. Ito yung nagpag-coordinate pa sila sa, as of the moment, as we speak, kay Governor Ed Sato para malaman kung ano talaga yung may tutulong ng national government at ng regional office ng OCD sa relief rescue operations dito sa lalawigan ng Bohol, Maki. So ibig sabihin hanggang sa ngayon, Nico, hindi pa naaabot lahat? Lahat ng lugar? Ang alam, ayon kay Engineer Balaba, Maki, nagpadala na talaga ng mga monitor, mga teams talaga based sa per municipality ito, Maki. So, inaalam yung extent ng damage talaga per municipality. Hindi naman sabing isolated yung mga areas kasi may mga alternatives, marami namang alternatives dito sa Bohol na maaaring daanan, Maki. Okay, maraming salamat, Nico Sereno ng GMA Cebu.